So update ngayon mga ka-farmers dito sa aking talong na Calexo F1 na nagtatlong buwan na po ngayong August 3. So bali wala po akong update dito sa pitas kong sa 15 at saka sa 16. So nung 15th harvest ko mga ka-farmers, nakakuha ko nun dito ng 45 kilos, hindi na po kasama yung mga reject. Tapos yung 16 harvest bali kahapon, 34 kilos na lang po yun, at saka may isang basket po na reject, siguro nasa 10 kilos din po yun. So humina po talaga yung bunga niya mga ka-farmers dahil po sa apekto po nung bagyong Emong at saka Dante. Dahil naging malakas po yung hangin noon at nalagas po yung mga bulaklak niya. Pero sa ngayon mga ka-farmers, at naka-recover na rin po ito at unti-unti na rin pong dumadami yung kanyang bunga. Siguro next week at makakapitas na ulit ako dito ng marami. At kakatapos ko lang po dito mag-apply ng abono. So update na rin po sa abono niya, ang mixing. Bali ang ginamit ko po ngayon dito na abono ay triple 14 at omega at saka nitrabor. So yung mixing niya po mga ka-farmers, sa 16 liters po na tubig ay naglagay po ako ng 2 lata po ng triple 14. So lata po ng sardinas yung maliit, tapos 1 lata po ng omega at 1 lata din po ng nitrabor. Tapos yung apply po sa kanyang puno ay maglalagay po tayo ng 3 lata po, dahil nga ay matagal-tagal lang po, mahigit 1 linggo na po kasi mga ka-farmers yung init. So nakarang araw, so bali nag-overtime ako dito sa pagdilig. So ngayon 3 lata na po yung in-apply ko na abono sa kanyang puno. So kapag tag-ulan naman mga ka-farmers ay nag-a-adjust ako. Tinatapangan ko po yung abono niya, tapos doon naman ako nag-a-adjust sa puno niya. So ginagawa kong 2 lata. Kapag ganitong tag-araw na mga ka-farmers ay nagbabawas ako ng abono, tapos doon naman po ako nagdadagdag sa kanyang puno. So ginagawa kong 3 lata. So kasama na po yan yung halos parang nagdidilig na po tayo, no. So once a week po yung apply. So sa mga may nagtatanong po dito sa aking mga videos patungkol po sa punla. So siguro marami na po yung nagpupunla sa ganitong buwan. So prepare na po yan natin nila sa September or October. So yung pag-apply po daw ng fungicide sa mga punla, kasi karamihan yung nagtatanong sa akin na naapektuhan po daw ng o nagkakaroon ng fungus yung kanilang mga punla. Kaya yung mga nagtatanong patungkol po sa fungicide, tungkol po sa mga kuside, mangkusib at saka score. So mas mainam mga ka-farmers na, so kahit anong fungicide din naman po yung gamitin natin. So halos naman kasi epektibo. So tulad po ng kuside, bali po siya mga ka-farmers, no, copper base po kasi yan. So pwede po natin yan na i-spray, dapat sulo lang, walang halo. So kung sa abono, pwede din natin po yan i-drench. So i-mix po natin sa abono. So yun lang po. So kapag patungkol naman po sa pag-apply sa punla, pwede natin po siya i-spray. So mas mainam na magtunaw po tayo ng fungicide sa tubig. Tapos kung nakasidling tree po tayo, pwede naman po na ibabad natin ng 3 to 5 seconds yung tree natin na may punla sa tinunaw na fungicide. So depende po sa fungicide o sa dosage niya. So tulad po sa kuside, sa 16 liters po pwede po tayo maglagay ng 20 to 30 grams. Sa mangkusib naman same din po mga ka-farmers. So kung konti lang din naman yung punla natin, so tayo na po bahala magtansya ng itutunaw natin sa tubig. So yun lang po. At ayan, akala ko nga kanina mga ka-farmers ay uulan dahil medyo umambon-ambon, pero parang iinit na naman. So dahil may low pressure sana, kahit umulan man lang, para makadilig-diligan po itong ating talong at hindi mahirapan sa pagdilig.
So dahil dilig-dilig lang din po dito mga ka-farmers, dahil di naman po to pwedeng patubigan dahil nga mataas po yung plat natin. So yung tubig dito lang po mag-i-stay sa gitna dahil nga po naka-plastic mulch tayo, no, at saka nakaumbok yung ating plat. Dahil itong plat na to ay naka-timing po ito sa tag-ulan. So kapag tag-araw na mga ka-farmers, mababa na po yung plat na aking ginagawa. So itong area, hindi ko pa rin po naman ito na-araro. Ayan, patay na po yung mga damo. So kung naulanan lang sana ito kanina ng malakas, maganda na po ito araruin dahil magiging malambot po siya. So hindi ko pa natanggal yung mga dating puno ng talong at saka sili labuyo. So tatanggalin ko po yun mamaya at saka susunugin at baka pwede ko na itong maumpisan sa pag-araro. So yun lang po mga ka-farmers.